matindi rin pinakita ng San Miguel. Yung puso nila. Steal by San Miguel. Racela loses the ball. Suarez 3-point shot. Wala. Ayun, balik sa San Miguel ang bola. Tumama kay Eric Nick. At itong crowd dito. Pero San Miguel pala ito. Dami pala sa Kaya pala tahimik kanina. Ngayon, biglang nabuhay lahat. Suarez, bumangga kay Alvarado. And finally, a foul. All by Varela. Ito sila Monsters, ano, may tendency rin mag-init ito, pero ang nangyayari kasi, he's taking his teammates out of the offense and taking over by himself. Alvarado, balance shot! Kulang na lang, halika ni Alphonsus Chua, nakayakap na nga niya, kulang na lang yung kiss. Sigel, pinaksak yung bola, isinawsaw ng konti. Masama yung mga vital signs ng San Miguel. Kung since na-test niya na kanina yung kanyang shooting from the outside, Alvarado, hindi na, si Bobby Jose na. Ano kaya nangyari sa San Miguel, no? Sa open court. Itong si Alphonsus Chua, kabulahan natin palagi natin inaasar. But to step up yung kanilang pressure key. Eric Blank, sasaksak ang bola, going with his left hand. Try the new chili cheeseburger with coleslaw. Get the Pinaka Burger at the Burger Machine. 12 minutes na lang po ang nalalabay dito sa ating laban, Tanduay, with a sweet 16-point lead. Pakilala ko yata yun, ha? Asan? Yan. Parang makati ko ata yun. Makati mo yata yun. Ayan mo ang aking mami. Ayun naman, no? Mukhang ate lang, no? Alvarado swings it out to Fields. Ito tahimik ng konti. Ayan, nakikita natin yung third quarter, oh, yung third quarter score, 31 versus 14. Lago could have been the case of goaltending against Alvarado to hang on to the rim, no? Kahit na sandali lang. Parang may interference pagka ganun eh. Pero hirap na hirap umiscore pa rin ang San Miguel dito. Biglang nawala yung kanilang opensa. Alvarado, balance shot! Kulang na lang, halika ni Alphonsus Chua, nakayakap na nga niya, kulang na lang yung kiss. At saka paano mo naman pipigilin, eh? Kung ganito ka buenas, kainit ito si Sunny Alvarado kahit anong gawin mo. Ayan, di po na yung laman. 18 na. Nabanggit mo yung dibo, babatiin uli natin si Eric Reyes at saka si Michelle Concepcion sa kanilang kasal. Hindi sila nagdibo, ikinasal na Kagabi, sila. oo. Kinasal na sila. Pasensya na si Eric. Baka naghahanin mo na yung dalawa. Hindi na tayo maririnig doon. Hindi. Umalis yata sila. Ano daw ba sila? Nandiyan pa rin yun. Akala ko. Nagkatuluyan din yung dalawang bunso. Yung dalawang bunso yun. Oo nga, ano? Matagal na kanilang, hindi na courtship, matagal na yung kanilang pagsasama. Palagi natin nakikita sa sine yung dalawang yan. And what a beautiful pair, no? At sigurado ko, maganda ang kanilang magiging mga supling. Yun ang tawag natin doon. Meron bang racket yun? Akala mo, gaganon-ganon yung dalawang. May racket pa yun. Ano racket yun? Nagtitinda ng putong ube dyan sa Mandaluyong. Ganun ba? Masarap ba? Masarap. Ay, hindi ko pa natin taste test. Hindi pa ako pinagdadala din. Kailangan mo na taste test. Ito si since na-test niya na kanina yung kanyang shooting from the outside, Alvarado. Hindi na, si Bobby Jose na. Ano kaya nangyari sa San Miguel, no? Hindi, ano nangyari din dito sa Tanduay, ano? Biglang pumutok sila ng ganito, lalo na nung third quarter, tuloy-tuloy sa fourth. Sigel, pinaksak yung bola, isinawsaw ng konti. Masama yung mga vital signs ng San Miguel, eh. Kung ba yung sinasabi rin, pag nasa ICU ka, ang dami nakastrap sa kanila, hindi maganda yung vital signs sila. With 9 and 55 remaining sa quarter na ito, down sila ng 18 points. Kung matatalo San Miguel dito, babagsak sila sa number 3 slot. And Tanduay will take second position while Pure Foods will formalize yung kanilang grab at number 1. Ang ating Master Guapo shot of the game. Sinong pinakapogi? Hindi yung tira nitong si Ronnie Fields. Iba talagang ipinakitang forma. Pangguwapo talaga ang ginawa nitong si Ronnie Fields off this miss. Ito si Ronnie Fields coming in. At yan po ang ating Master Guapo shot of the game brought to you by Master Facial Cleanser. Sikreto ng mga guwapo patulad ni Ronnie Fields. Ayun, tirang yun, hindi guwapo. Sa kabila naman, sa San Miguel, biglang nanlamig na itong si Danny Siegel. Si Danny Ildefonso kanina nakapag-produce ng mangilan-ngilan pero biglang nawala rin. Sa darating pong November 9, Montaño Hall ng Cavite City, Blow by Blow's 5th anniversary featuring sa main event
Lee Escobedo challenges Rail Llagas para sa ating RP title. Gandang laban yan. Parehong magaling yung nakita na Escobedo. natin yung dalawang yun. Wow! Ganda sana! Palagi ko nga, naubusan to si Strotes ng gasolina. Strotes. Naku, Nag-iimbento. Saka sumusuko na itong San Miguel dito. Fields. Pinapogi na konti. Sunny Alvarado. Flexing his muscle after the shot. And the lead is up to 19 points. naku. Tanggaan na. Naku, Bumato ng bola si Strotes. frustrated na ito si Strotters. Masama pagkakasound kay Strothers and he's feeling the heat, no? Una-una, meron daw siyang iniindang injury. Pero sa first few minutes kanina, hindi siya nagpapakita ng iniindang injury. Si Sunny Alvarado, motioning to his bench. Tinatabik ang balikan niya, asking for a substitution. Medyo napagod na rin dahil yung kahit na ginawa niya rito, grabe. Strothers, bumangga kay Alvarado. And finally, a foul. All by Varela. Ito sila Monsters, ano, may tendency rin mag-init ito, pero ang nangyayari kasi, he's taking his teammates out of the offense and taking over by himself. Si Alvarado merong problema, though he had an explosion, and what an explosion dito sa second half. A total of 19 points para kay Alvarado, 15 coming in the third quarter, 15 of them, all of them coming in the third quarter. Alvarado has 5 personal fouls. With 9 minutes 6 seconds na nalalabay sa ating laban, Coach Cheng. Anong itsura ng San Miguel dito? Though this is still a long ways to go, sabi nga nila. Medyo sinasabi mo kanina, ICU. Naku, siguro yun talaga description dito. ICU ang San Miguel dito. At kailangan magkasunod-sunod ang mga 3-point shots nila. At turnovers naman ng Tanduay. Kung hindi mangyayari, mahirap habulin itong lead na to. Balikan natin yung sinabi mo kanina, Coach Cheng, na itong San Miguel, mukhang malakas yung tendency nila to rely too much, no, on Lamont Strothers, especially after Lamont Strothers' 45-point explosion last Friday. Akala ng San Miguel, ipapanalo sila ni Strothers alone. Eric Meng! Wala! Rebound Abuda. Nandun pa mga traveling doon, no? At saka kontrolado ng Tanduay dito yung pace ng laro. Napabilis nila. Pag napabilis mo yan at nakatakbo itong Tanduay, ang hirap tigilin sa open court. Itong si Alphonsus Chua, kabulahan natin palagi natin inaasar. But we have to give credit where it's due. Defense ng Tanduay dito, limiting San Miguel to 57 points up to this point. At saka yung depensa, pagka maganda talaga pagkakadepensa mo, magre-resulta rin sa easy offense para sa kanila. Meron tayong isa pang pabibigyan ng praise dyan, ano? Pero yan ay gagawin na natin siguro sa mga ibang games ng San Miguel. Pero siguro, natin ng Tanduay. Bigyan natin ng credit yung kanilang conditioning coach, no? Yung si Ronnie Dicel of UP. Ganun talaga yung mga taga-UP. Siyempre, inabutan ko pa sa UP yan, no? Si Ronnie? Nasa baseball team siya, nasa varsity basketball naman kami. Yan si Ronnie Dicel po. Saka di papakita yan, but bibigyan natin siya ng credit, no, for transforming itong Tanduay into one of the most conditioned team dito sa ating liga. And Bobby Jose got hit. Ito, iba rin ang inilaro ito. Off the bench. Scored 2 3-point shots. And Bobby Jose, dazed, tinamaan siya dito. 72-57 ang ating score. Kami po ni Coach Cheng magbabalik after these reminders. 72-57 ang ating score. Lamont Strothers nasa free throw line. Ang kanyang production, 18 points. A far cry from what he scored last Friday. 45 big points. Tingnan mo natin ating Kodak unguarded shot. Sino kaya nahuli nating nagpapalaki ng katawan? Sunny Alvarado, flexing his muscles, no? Ang laki ng katawan nito, and ang isa sa mga nagbabatay sa kanyang program, yun ang binibigyan din ng credit, no? Si Ronnie Dicer. Yun ang ating Kodak unguarded shot. Ang decide mag-full court press ang San Miguel, may resulta kagad. Strothers. Tumira, nadula si Lamont Strothers. Trying to invent another shot si Lamont Strothers. Hirap na hirap yung San Miguel makapuntos dito. No? Nakita mo yun, from a steal out of the full court press, pero hindi pa rin nila ma-convert yung layup na yun. Score is 72-59.
Alam jump mo, ball gagawin sa gitna. kasama ang Chino, mukhang may sorpresa tayo rito para sa mga fans ng Tanduay dahil O yung mga nagtataka kung nandito yata. ano ang tunay na Roots. roots itong si Eric Meg, no? Doon sa mga mahilig magbasa ng dyaryo at mga naniniwala sa kung ano ng balita. Mamaya, tingnan nyo. Meron kaming surprise package para sa inyong lahat. Ildefonso splits the other way. Wala ang kanyang tira. Andres Estrados. Foul by Ronnie Fields. Fourth on Fields. Alvarado has 5. So, yung San Miguel, baka mailabas na sa ICU ito, Coach Yeng. Oo, dumidikit na rito itong San Miguel. Ilan ba to? Mga 13 na lang ito. Papa-outset pa si Lamont Strothers with 7-19. So, hindi pa malayo, hindi matagal pa yan. Ibig sabihin, malayo pa itong laro ito. Magandang recovery ito para sa San Miguel. At Lamont Strothers, sinatsaga niya ngayon. Alam niyang hindi makakascore ng basta-basta dito. And Lamont Strothers earning his points from the free throw line. Already 21 points para kay Lamont. Ang problema lang dito, parang si Lamont lang ang kumakayod. Ano? Kailangan siguro pumutok uli dito sila Danny Siegel, Danny Ildefonso, even Olsen Rosella. Ayan, 4 na straight free throw shots kay Strothers. Naibaba na ang lamang to just an 11-point lead. 11 points na lang po ang bubunuin ng San Miguel Beer with 7:19 remaining in the ballgame. Tuloy pa rin ang pressure defense ng San Miguel dito. Muntik na naman, makakuha ng turnover. Yung readiness ng San Miguel rather ng Tanduay to break the press. Talagang na-ambush sila dito, Coaching. Tama, at man-to-man dito pero biglang nagiging biglang nagtatrap itong San Miguel dito pagka nasa weak area itong Tanduay. And wise move nitong si Alphonsus Chua and Bobby Jose. They ask for a timeout. A 20-second timeout brought to you by Philippine Airlines with you all the way. He needs a press break dito sa point na ito. Yan ang ida-diagram niya, no? Paano nila bababanggain yung pressure defense dito ng San Miguel. You, Eric. Go, please. Set a pick. Out. Nothing happened. This guy set a pick. Okay? Point guard, go back right away. Formation. Formation. Ayun. Simple lang, kasama ang Chino. Magpo-form ng box yan, tapos may back pick. Tapos yung mga nag-pick, yun naman ang magbibigayan ng pick dun sa harap. Ano? So, tignan natin, naka-formation ng square ito or box. Pinakamabigat kasi dyan sa trap na ganyan, entry pass. Pero pagka naka-entry pass ka, ayun, at least yung first step nagawa mo na. Yes, ayan na po yung nila, Box yung formation. box formation nila. And expect yung pick na diniagram. Ayun yung pick. Ayun yung Chris Cantono. Siya naka-escape. So yung second pass, nag-hesitate. And the press is still on. Biglang tatrap, ayun, pero walang nangyari doon. Ito, maganda na pagkaka-break nila ng trap. Talagang yung trap yun ang magic niya. No? It can bring you back into the ball game by altering yung pace. Lamont Strothers to Racela. Racela wisely sets it up. Strothers, 3-point shot. Wala. Again, konting tsaga siguro. And maybe proper or maybe a better judgment sa shot selection. Mabuti na lang, nagbalik sa kanila yung bola. Nagmadali silang tumira doon. Yan ang open shot. Racela rings the bell and the lead has been cut down to just 9 points and San Miguel is back in this ball game. Ayun, pinakita lang na kung magtsatsaga sila, may mangyayari. Lamont Strothers, binigay kay Racela. Racela back to Strothers. Wala ang tira and heartbreaker. Tignan mo siya sa Racela. Ayun, that's a wise play. If ever I saw one. Hustle and everything. Also Racela. All hustle, all heart dito sa ball game na ito. 72-63. Ang tinatawag nating utak, at kahit nandun siya, nakahilata, nakapag-isip pa siya kaagad. Under pressure, ito si Olsen Racela. At ang hiningi po ng San Miguel Beer is a 20-second timeout brought to you by Philippine Airlines with you all the way. Tingnan natin ulit yung play. Ito yung pasa na draw niya. Olsen Racela will give it back to Strothers. Strothers will baby the shot. Tingnan mo sinong kalaban na ito. Ni Racela. Si Eric Maple, nakuha pa niya yung bola. Talk of hustle. Yes, actually, nasundot doon ni Lamont Strothers. Mabuti, bumagsak sa harap ni Olsen Racela and called the right timeout doon sa situation na yon. Pero grabe ang balik din ng San Miguel dito. Kanina, lumamang na ng 20. No? So ngayon, siyam na lang sa kanila pa possession. Tignan natin, baka may mangyari pa dito. San Miguel on a mighty 13-2 run dito sa fourth quarter.
At bigyan mo ng credit yung Olsen Rosella. May mga iba na nagda-doubt sa skills itong batang ito. Meron ba? Meron yung puso nito, palagi ko hindi nila idadoubt ito. Dapat wala na dahil sa tingin ko, Olsen Rosella has proven himself in this league. Sobra-sobra na. Has won a championship. Tinag kasi siya na back up palagi at meron tayo 6 and 17 sa ating Jackie Bruce running time. Pwede mo na sabihin point guard par excellence, no? Olsen Rosella. He might not be the quickest, no? Maybe the most skillful of point guards, pero yung Rosella niya, iba yung klase. May napansin ako doon. Ito si Jong Chico at saka sila Mount Strotters. Anong gusto ni Strotters? Ibigay sa kanya ang bola. Gusto naman ni Jong Chico, ibahin muna ang play. Hindi sila nagkakaintindihan. Yes, in-insist nila Lamont na sa kanya. Ayun, pinilit sa kanya. Ano na yung basa na pagka pumunta sila kay Strotters eh. Oo, pinilit niya. Actually, gusto ibahin ni Jong yung play eh. Active hands ng San Miguel Beer. San Miguel trying to step up yung kanilang pressure key. Eric Blank, sasaksak ang bola, going with his left hand. Clutch basket para sa kumunan ng Tanduay. Yun ang tinatawag nating pamatay sunog, dahil medyo bumabaliktad ang momentum, papunta na sana sa San Miguel. They go to Ildefonso, low block. Ildefonso gets a double team. Siegel is open, 3-point shot. Patay! Ang bata ka! Kitang dumarating. 8-point lead para sa Tanduay. PLDT long distance shot. Siegel, first of the ball game. Matindi rin pinakita ng San Miguel, ang poso nila. Steal by San Miguel. Rosella loses the ball. Strotters 3-point shot. Wala. Ayun, balik sa San Miguel ang bola, tumama kay Eric Nick. At itong crowd dito. Pro San Miguel pala ito. Dami pala sa Kaya pala Miguel. tahimik kanina. Ngayon, biglang nabuhay lahat. Yes, the lead is 8 points. Alam mo, ito yung mga nanood ng Ginebra game kanina eh. So, San Miguel din pala sila. Kadugo. Kadugo eh. Again, kung hindi nyo nahuli yung kaninang first game, Ginebra took that one and they take 8 position. Montik nang mapunta ang bola sa labas. Strotters will take it from the outside. 3-point shot. Ito si Ronnie Fields is up and he is gone. Dalawang 3-point shot. Mukhang Dalawang 3-point shot na nagmamadali ang kinuha nila Mount Strotters. Siguro kaya naman niya i-penetrate dito. Ibahin naman nila yung kanilang offense. ito sila Mount Strotters trying to win his first PBA title. And Olsen Rosella asking for a timeout. A full timeout para sa San Miguel Beer. Motolite, bateryang pangmatagalan. The official car battery of the PBA. Big move ni Coach Jong Chico. Dinala niya si Boybits dito sa ball game, ipinasok para kay Olsen Rosella. White ball. Lamont Strotters talagang trying very hard sa ball game na ito. Actually, kasama ang Chino, parang masyadong pinahihirap pa niya yung tira, Kanina, pwede naman siguro parang dukot na lang sa ilalim, Pero spin move pa siya sa ilalim ng basket. Baka napipressure siya na every time he goes into a ball game, in-expect niya mag-perform yung mga tao na maganda sa kanya. And Ronnie Fields, again, bigyan mo ng credit. Yung individual one-on-one defense itong Tanduay, pati yun mahigpit eh. At saka hinahabol talaga nila yung bola, Kaya kung ikaw ang titira, alam mo may hahabol sa'yo, under pressure ka rin. And that was brought to you by Smart Body GSM Prepaid. 10-point lead. Naibaba na ito to 8 points kanina. Ang team foul situation natin, Tanduay may 6, itong San Miguel, wala pang team foul dito. They force Eric Menk into a foul, so free throw shooting situation para kay Danny Siegel, which is the wisest move to do now dahil talagang tinatrabaho nilang makakuha ng mga fouls dito. Tsaka mas madali rito, sa foul line, you save some time. At yan, walang guardia yan. Dapat lang, ma-shoot niya pareho. 7 fouls, team fouls para sa Tanduay. Wala pa. Gaya ng sinabi ni coach ng San Miguel Beer. Balik tayo sa single-digit lead with 4 minutes 18 seconds left. Kaya pa yan, matagal pa yan. Maraming oras pa yan. Second free throw ni Siegel. Eto dito bumabalik ang San Miguel. Kung titignan natin, fourth quarter alone, bungkos-bungkos na free throw shots na ang naipapasok ng San Miguel. Ito, hirap na hirap pagdadala ng bola. Turnover. Strotters gets it.
2-on-1, Stratus, bibigay kay Ildefonso. Ildefonso will fake. And Fields hit into that one. And he is down. I hope he's not hurt. Palagay ko hindi, no? Hindi naman masama yung kanyang pagkakabagsak. Nagpapahinga lang ng konti ito. At saka, ayan, makikita natin dito kung paano yung bagsak niya. Kahagat siya sa fake ni Ildefonso. And high up, Ildefonso. Ayun, naitukod niya yung kamay, no? So, ang delikado kasi dyan pag tumatama yung ulo, eh. O kundi na itutuko. Linis ni Jason Webb sa backcourt. Fields. Humitin. Pinahirap ang tira. Wala. Eric Beck hustling pero nandun si Siegel. 7-point lead. Bubunuin ng San Miguel Beer. They go to Strothers. Strothers. Oh, at mamadali na naman si Strothers. Mabuti na lang. Kick out to Siegel. 3-point shot. Wala. Rebound tinapik ni Velasco and it will be red ball. Well, that time, hindi mo masisi si Danny Siegel. That's the shot to take in that situation. Akala ko kanina, mamadali na naman nila Strothers. And the kick out, si Strothers electing to pass off. Good decision. Hindi lang natapos ang play. Pero maganda execution. Ha? Tama, that's the shot you should take in that situation. Again, the trap. Naku, hela naman. And Bobby Jose. Kasama na yung mga sports writers natin, yung mga members ng PBA Press Corps. Strothers gets away. Binigay kay Velasco. Velasco has it there. And this lead is trimmed down to just 5. Mga kaibigan, sabi nila, we expected the classic. Ito na nga ang inyong iniintay. Good as advertised. Tanduay kontra sa San Miguel. Dito po sa PBA Bayan ng Superstars. Muli po niyong binabalikan na aksyon dito sa First Sports Arena. Wala pa ho aksyon. Break time. Pero ang break time ay matatapos ngayon. Yan po ang Tanduay Gold. Kinontrol nila ang second half, third quarter at hanggang kalahati nitong fourth quarter. But then, San Miguel came back behind yung kanilang mga free throw shots at itong tira na ito ni Nick Velasco. Closest that they've come to the lead, just 5 points. Ang problema, foul situation against Tanduay. Tama, pero ganun talaga ang mangyayari dito para sa San Miguel. Ano, pag sila Strothers dumrive sa basket, sigurado makukuha niya atensyon ng depensa. That time, ang ginpat niya, nag-drop off siya to an open man. And he should do that more often. Mabuti na lang naitawid ng Tanduay kaagad doon dahil hirap na hirap sila tumawid kanina. Naku, ito na naman. And last touch, ang San Miguel Beer. Good break. 10 seconds shot back ng Tanduay. They're up by 5. Eksakto 3 minuto na lalabi. So, hindi dapat pumapaul dito San Miguel. Yung 10 seconds na yan, kailangan maubos na bago ipa-attempt itong Tanduay na ito. Sabi ng marami, magandang magiging ball game. At kung advertisement ang inyong paniniwalaan, ito ang good advertisement. San Miguel facing Tanduay dito sa ating main event on a Sunday. And what a time for them to meet. Yes. Tandaan natin, umakyat ng hanggang 20 puntos ang lamang ng Tanduay dito, pero 5 na lang sa ngayon. Almost a steal. Only the first team foul para sa San Miguel sa quarter na ito. Pero may foul shot kasama Chino in the act of shooting yung pagkakatawag ng referee. Bobby Jose coming off the bench, scored 2 3-point shots doon sa third quarter kung saan Tanduay made a mighty run. Also behind the 15 points itong si Sunny Alvarado. Tinetesting din ang karakter ng Tanduay dito, no? How well they can hold on and protect a lead. Pero 20 points na yan at mukhang may tendency silang kumulapso. Parehong testingan testingan ng karakter para sa Tanduay. Paano hawak ng lead, testing din para sa San Miguel. Paano makakabalik? Ito sila Strothers na naman, ano? Wag lang siyang manggigigil. May isolation na. Strothers. Ayun, asa na naman kay Ildefonso. And thunder dunk. Ditong si, pwede na pala thunder dunk, pero si Dan Marley yun The same thing. Yung natural na mangyayari sinasabi natin, pag nag-penetrate siya, atensyon ng depensa sa kanya lahat. Fields, spins, bumomba, wala, Alvarado, malakas na rebound, at foul ang itatawag. Masakit yan, kuya. Masakit yan. Magandang second half para kay Sunny Alvarado. Kanina pa ito, kauumpisa pa lang ng second half. Pumutok, tuloy-tuloy hanggang ngayon.
Pero nag-create ng situation na to si Ronnie Fields, yung kanyang penetration. And look at the rebound itong si Sunny Alvarado. And Alvarado continues yung kanyang game. 22 points all in the second half. 7-point lead para sa Tanduay. Strothers gets away. Ayun. And again, invents a shot in mid-air. That time, 2 beses siya nag-drop off. So yung depensa ayaw nang sumugal. Tama yung ginawa niya. Siya na mismo tumira. Long passes. And the last 2 minutes is brought to you by Winston, Spirit of the USA. Again, Fields. Throw away. Wala. Rebound. Nakuha ni Barbits. 5-point lead being protected ng Tanduay. Strothers. Nagmadali na naman. Ayun, may foul. Delikado. Baka ma-technical pa si Strothers doon. Technical na nga ang itinawag. Ayun, tinechnical. And Lamont Strothers, yung concentration niya in question right now, but he felt he got fouled. Oo, at ito yung caution natin sa kanya kanina na pag nanggigil siya at na-frustrate siya, uminit ang ulo, ito ang mangyayari dahil pwede pa ito eh. No, wag lang siya magpa-technical. Ayan, nakita natin lumusot. He felt he was fouled. Pero wala siya ang nag-initiate. Nilagay niya yung bola sa harap niya at sinaksak niya yung katawan niya. Tama ka ron, ganun ang tingin ng referee na pinalaman niya sarili niya doon sa sandwich na yon. But the technical free throw missed by Sunny Alvarado. So San Miguel, maybe a good break para sa kanila. But Strothers, yung sinasabi natin, he must keep his mind in this ball game if they intend to take yung first position sa pagtatapos ng kanilang elimination assignment dito sa Governor's Cup. So medyo bumaba ng konti no yung tension dito with this inbound by Tanduay. One of the rare moments na mabagal. Kontik na naman yung agaw. Alvarado, he's hot. He goes to Meng. And Meng gets the basket, the foul. Ano ba yung meron si Eric Meng? He's inspired no end by the presence of someone special. Hindi mo yan. Hindi special. Hindi ka natin si Mark Telan. Tamo, nang babato pa ng camera. And yan po nakikita natin si Eric Meng nasa free throw line. Paano mo naman pipigilan yan? Ano? May Eric Meng ka, may Sunny Alvarado ka, ang galing pa lang import mo. Pumutok pa rito si Bobby Jose kanina at si Jason mo, maganda rin nilalaro. At itong San Miguel Beer. Alam mo, kasama sino, mukhang prime na itong Tanduay for the championship. Again. Again. Second chance nila yan. Victoria, long 3-point shot. Wala. Will Defonso will think of him. 3-point shot. Wala. Strothers gets it. Strothers. Not this night. Ito si Fields to Alvarado. Alvarado will finish the play. At nangangamoy panalo ang Tanduay Gold dito. Up by 10 points with only a minute and 10 seconds left sa ball game. Ayan ang mami ni Eric Meng. Wrong spelling. Long spelling yan, Lucia, hindi Luisa. Hindi Luisa, yan. Ayan, Padua Meng. Ngayon, kung may questions kayo kung sino ang nanay ni Eric Meng, pagka sinabi nyo naman hindi Pilipino yun, pipilipitin ko mga leeg nyo. It's either barabo ang mata nyo o nagbubulag-bulaga kayo. Yun po ang mami ni Eric Meng. Totoo po yan, ha? Yan po, si Mrs. Luisa Padua Meng. Lucia. Ayan, Lucia na. Ikaw, Ayan. nakuha ka kanina eh. Right spelling. Tama. Wrong pronunciation. Yan po ang mami niya. Ngayon, kung gusto nyo kausapin siya, kung makakatatagalog yan, di subukan nyo. Hindi Tagalog salita niya. Bisaya pa ata. Oh. Bisaya salita. Mayong gabi, ma'am. At ating po mga kasama dyan sa Cebu. Andyan ang questions about Eric Meng. Yung daddy niya yata kasama rin, pero hindi yata nanonood ng game. Ewan ko kung kasama nila pumunta rito sa Pilipinas. Meron pa siyang isang kasama dati nanood din ng PBL nung araw, yung kanyang babaeng, yung sister na kanya, kapatid na babae. Kasing tangkad din siya. Ayun, ang inspiration ng Eric Meng. And the inspiration ng Tanduay, yung kanilang hunger for yung title. They would want to end
this conference or this season. And Sunny Alvarado trying to outdo himself. Oo, nakikipagpalitan ng mukha sa sahig dito si Sunny Alvarado. Gusto niyang mag-iwan ng imprint dito bago matapos ang ball game. Yes, at Isi-signature sana siya. Oh. ayun, ginawa niya sa harap ni ni Alchua. O ayan, sabi niya. Ano pa gusto mo? Gusto mo? Hindi lang ako lumuluhod. Dumadaba pa ako sa harap mo. And Sunny Alvarado came to play. Sabi, sobra-sobra sa boundary. Kitang-kita na si Sunny Alvarado sa ball game na ito. Oo nga, kanina nagkamali yata ako. Nabanggit ko, prime na yung San Miguel. Ang ibig ko sabihin prime na itong At Tanduay. Tanduay para sa championship. Though they made it to the first conference championship, iba yung pinapakita ng Tanduay dito ang hunger. Yung hunger to win a title sa kanilang initial trio, sa kanilang initial season. And Tanduay looking good. They will take second position. Pure Foods will take first spot. San Miguel Beer will take third, rather itong Tanduay will take second spot. San Miguel will fall to third place. Yung number 4 position, toss-up pa between Alaska Milk and Cell Velocity. Actually, tabla sila ng Pure Foods sa record. No? Pareho silang magiging 7-1. Pero tinalo sila ng Pure Foods, kaya win over the other. over the Number other. 1 ang Pure Foods ngayon. And this is the way this game has gone. Magandang ipinakita till the last 2 minutes of the ball game. Ang naging downfall ng San Miguel, sila Monstrotes na rin, ano? Siguro masyadong sabihin na natin trying too hard itong sila Monstrotters. At dito pinull out na rin siya ni Coach Jong Yuchico at ipinasok na si Mike Mustre. Final seconds, ball beats Victoria. Walang mangyayari. And what a ball game para sa kupunan ng Tanduay. They beat San Miguel Beer sa score ng 85-77. And that's the proud team owner, si Bongtan, Sunny Alvarado. Tatanungin pa ba natin kung sino ating Viva Mineral Water Player of the Game? Hindi na, wag mo na yun wag na na natin tanungin. Sinabi Sabihin na ko na natin. Ayan na. Ayan, ang nakakatakot na katawan ni The Big Punisher. And he punishes San Miguel with his 24 points, 12 boards, 2 assists, and a block shot, Coaching. 24 points, hinabol niya yung kanyang average dito at ginawa niya lahat yan sa second half. And to think, hindi pa siya umiskor doon sa ating first 2 quarters. Ang ating Budweiser Buddies update, ayun na, bumawi na si yung kombinasyon. Ayun. Though it was close, yung tailing blows, in-score ni Menk at saka ni Alvarado. Tama ka riyan. At eto na, lumamang na sila sa rebound kung kaya't nakapag-fast break na sila. Sa assist, halos pareho. Menk Alvarado, antibay talaga ng tandem na yan. At hindi pa po tapos ang ating Governor's Cup eliminations. Yung ating munang Children's Hour, yung ating tulong sa mga bata dito sa Pilipinas. San Miguel Beer, 500 pesos ang idodonate nila on behalf of Tanduay. At yung Tanduay naman magdodonate ng 1,250 pesos on behalf ng San Miguel Beer. So bukas mga kaibigan, hindi pa tapos ang basketball. No? Magandang gabi sa inyo at magandang gabi sa inyong lahat na nanood sa amin.